Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at muli tayo ay naghahanda para sa pagdiriwang ng Pentecostes sa darating na linggo, ang ipinangakong patnubay na darating pag-akyat ni Jesus o pag-alis ni Jesus sa langit. At bago mangyari ang lahat ng yan, sinikap ni Jesus na maibigay at magawa ang lahat para sa kanyang mga alagad o sa kanyang mga iiwanan sa mundong ito pansamantala. Ang tanong, nasaan tayo sa dalawang ito? Binuhay ka ba o tinuruan kang mabuhay? Sa mga magulang na naririto, binubuhay niyo ba ang inyong mga anak o tinuturuan nyo silang mabuhay? Dahil isang araw mawawala ka sa mundong ito. At madalas ang sinasabi ninyo, paano na sila kapag wala ka na? Magandang tanong yon na kailangan masagot mo rin. Paano nga ba sila kapag wala ka na? Hindi mo ba sila ihahanda ngayon pa lang? Sa unang pagbasa, alam ni Pablo na kapag umalis siya doon, pag pumunta na sa Jerusalem, hindi na siya makakabalik. Kaya sinikap niya na sa panahon na naroroon siya sa lugar ng Efeso, ay maipakita niya sa gawa. Hindi siya, sabi niya, hindi siya umasa lang sa bigay. Nagtrabaho din siya habang hindi kinakaligtaang magturo at ipahayag
ang salita ng Diyos. Kaya naibigay niya nila lahat. Kaya yung paalala niya, no, sabi, huwag niyong kakalimutan, mas mapalad ang taong nagbibigay kesa sa tumatanggap. Kaya nga maganda rin tanong, tinuturuan niyo ba ang inyong mga anak o naturuan ka ba na magbigay o umasa na lang sa bigay? Di ba, nagiging problema nyo nga, di ba, yung mga anak ninyo minsan malaki na, pero asa pa rin sa inyo. Sinanay nyo eh. Hindi nyo kasi tinuruan. Kasi akala nila, no, akala ng marami, kawawa daw ang bata kapag pinaguhugas mo ng plato. Kawawa daw ang bata kapag pinaglilinis ng bahay, kaya dapat may katulong, dapat may yaya. Kaya tinan nyo, mag-aasawa na lang, hindi pa marunong magsaing. Kaya iniiwan ng asawa, kasi nagugutom eh. Wala tayong bahagi ba doon kung bakit nagkaganon siya? Kaya ngayon tanong ko kanina, binuhay mo lang sila. Hindi mo sila tinuruang mabuhay. Kasi hindi ka habang buhay makakasama niyan, either mauna sila dapat o ikaw ang mauuna. Pero kung ikaw mauuna, anong mangyayari nga sa kanila? Kaya nga si Kristo, no, ang laman ng kanyang panalangin, paghahabilin na, pero yung confidence siya na sa kanyang ama, na nakikipag-usap sa kanyang ama na ituro ko na ang lahat. Hindi lang basta naituro, na ipakita niya na ang lahat. Kaya maluwag sa kanyang kalooban na umalis at iwan ng mga alagad dahil alam niya, naniniwala siyang magiging matatag ang mga alagad na ito. Subalit kailangan ng gabay, kailangan ng alalay mula sa Ama. Pero andun yung kaluwagan ng kanyang kalooban na aalis na siya. Kampante siyang aalis kasi mabubuhay ang mga alagad kahit makaranas ng kahirapan o pagpapahirap, hindi sila basta-basta panghihinaan ng loob. Yan, napagandang halimbawa o aral na pwede nating tingnan. No? May panahon pa tayo, sikapin pa rin natin na makapagturo, may turo sa kanila. Huwag niyo masyadong parang ini-spoil yung mga bata na hindi pwedeng masugatan, hindi pwedeng madapa, hindi pwedeng... Hayaan niyo. Pero turuan niyo, bumangon. Kapag nadapa, huwag mong ibangon. Turuan mong bumangon. Busugin mo ng mga salita ng Diyos. Paano nang sa ganun may pinaguhugutan? Kaya tinayo, saan sila humuhugot? Yan, sa social media. Sinong nag-i-influensya sa buhay nila? Yung mga nasa social media. Pero ikaw, na-influensyahan kaya sila? So muli, tanong, tinuturuan mo bang mabuhay ang iyong anak o binubuhay mo lang sila? Aalis ka sa mundong ito, paano yan kakain kung hindi mo tinuruan paano magluto? Amen?